Nahihiwagaan ako na patitig sa kanya. Igagante? Nangunutan ako. Anong ibig niya sabihin? Ngumiti siya ng nakakaloko at masuyong hinalikan ang tungki ng ilong ko. Just say yes, baby. And I'll show you what I'm capable to do with your ex. May himig pagkahamong sabi niya sabay kindat. I was about to shoot him a lot of questions nang biglang makarinig ako ng tawag mula sa aking likuran. Rain, thanks God, dumating ka na rin. Abot ang ngiting sinalubong ako ni Francesca. She looked so stunning sa suot nitong halter tight fitting gown. Kita ang malako-kakolang kurba ng kanyang katawan. Kakadating niyo lang? Medyo. Ikaw, kanina ka pa? Balik tanong ko. Well, actually, kagabi pa ako nandito. Pero hindi nakasama si mama eh. Inatake ng rayuma. So ako na lang nakarating dito. Siya na ba ang fiancé mo? Ginuso niya si Alex sa aking tabi. Oo, si Alex. Alex, si Francesca, pinsan ko. Hi Alex, finally we met again. Gus, you're so gorgeous. Napakaswerte naman talaga ng pinsan ko sa'yo. May kalandi ang bati niya sa asawa ko sabay nakipagkamay. Alam kong wala sa ugali ni Francesca ang mangsulot ng jowa. Still, hindi ko mapigil ang mangilag sa kinilos niya. At matik na napakapit na mahigpit sa braso ni Alex. Nakahalata naman si Alex at bahagyang hinapit ako sa bewang. As if giving me the assurance na hindi siya apektado sa pangaharot ni Francesca. Nice meeting you as well, Francesca. By the way, just to update you, hindi na ako fiancé ng pinsan mo, but her husband. Baka sa boses niya ang pagka-proud. Felt so satisfying. Feeling ko, ako na ang pinakamagandang babae sa mga oras na to. Ano? As in kasal na kayo? Hinawakan ni Alex ang kamay ko at itinaas ang may singsing kong daliri sa harapan niya. Oh my God! Wedding ring? This is really disappointing. At kailan ka pa natuto maglihim ng ganito ka-importanteng bagay sa akin, Rain? Pinamiwangan niya ako. Natawa ako. Tumigil ka nga, Francesca, ang OA mo. Kasal lang kami sa West. Madalian lang yun, kaya wala na akong time na ipaalam sa'yo. Kahit na, still important event pa rin to ng buhay mo. And if you really care about me as your best friend, dapat pinaalam mo pa rin sa akin to. She pouted sabay pamewang sa akin. Nagkatinginan kami ni Alex at pag ano'y magkasabay na napabuntong hininga sa kakulitan ni Francesca. Okay, sorry na. Bawi na lang ako sa'yo sa church wedding namin. Promise, next time ikaw na ang unang makakaalam ng date dahil ikaw ang magiging bridesmaid ko. Talaga lang ha? Anyway, dahil pregi ka, sige na nga, palalagpasin ko na to. Anyway, let's go to Lola na. Kanina ka pa niya pinapahanap sa akin. Aniya sabay pihit ng lakad patalikod. Nasaan siya? Sumunod kami ni Alex. Nasa room niya, medyo nahilo siya kanina, kakaasi sa mga bisita niya. Kaya minabuti namin dalhin muna siya sa kwarto para makapag-refresh. Oh, okay. Bakit naman siya nahilo? May sakit na ba siya? Wala naman. Tumaas lang ang blood pressure niya. Especially right after nakita niyo yung stepmother mo. Anyway, nakita mo na ba sila? Nilingon niya ako bago sumakay ng elevator. Oo. Actually, sila nga ang una ko nakita pagpasok ko rito. At nagtataka talaga ako kung bakit sila nandito. Gayong pagkakaalam ko, hindi sila kasundo ni Lola. Hey, yan din ang iniisip ko. But according to my sources, siya lang ang nag-insist na magpakita rito. Telling that may karapatan din siya makipagsosyalan sa angkan natin. Gawa ng gamit pa rin niya at ng stepsister mo ang apelyido ng daddy mo. Oh, diba? Feeling entitled? Kahit alam naman ng lahat na sinusuko siya ni Lola since day one. Oo, si Lola, pero hindi ng ilang mga anak ng Lola natin. Totoo ang lahat ng sinabi ni Francesca. Hindi makikakailang, may mga tiyahin at tiyuhin akong kasundo ang stepmother ko. As a matter of fact, most of them are in favor pa sa babaeng yon kaysa sa aking ina. Palibhasa, kabilang sa upper class ang stepmother ko. Kumpir sa nanay ko na galing lang sa di kilalang pamilya. Just for info, my father belonged to an old money families. They own some of the oldest businesses na related sa construction supplies dito sa Manila. Medyo may kaya, ika nga. Samantala, isang simpleng empleyada lang ng papa si mama. A daughter of a farmer and a public teacher. Sa isang salita, galing sa pobreng pamilya lang. To make the story short, pinatulan ni papa si mama in spite of their status differences. Sa una, ayaw ni na lolo at lola kay mama. Pero nang kalaunan ay natanggap na rin si mama. Pero tulad ng nasabi ko, maliban sa mga kapatid ni papa,
Hindi naman sila rektang nangialam sa buhay namin. Still, ramdam ko ang disgusto nila sa aming mag-ina. Never nilang kinilala si Mama as their in-law. They kept their distance from us. They treat us like an outcast. I don't know, pero sa tanang buhay ko, never ko naramdaman ang presensya nila sa buhay ko. Lalo na nang mamatay si Mama. Maliban sa lola, ni isa sa kanila walang nag-aksaya ng panahon na makiramay sa amin. Nakakalungkot man isipin, pero that incident made me to decide na putulin na ang anumang connection ko sa kanila at piniling mamuhay malayo sa anino ng mga kamag-anak ko sa ama. Well, except kay Francesca at sa nanay niya na asawa ng isa sa mga kapatid ni Papa. Na in spite of our family dispute ay nanatili ang closeness namin sa isa't isa. Sandaling naputol ang pagbabalik tanaw ko sa nakaraan nang pumukas na ang elevator. Paghantong namin sa silid ng lola ay agad bumungad sa amin ang ilang pamilyar na kamag-anak namin. They were looking at me from head to toe na tila kinikilala pa ako. Hindi ko gusto ang malamapanuring tingin nila na pinupukol sa akin. Kaya instead of greeting them ay matapang na nakipagtitigan lang ako sa kanila. Sino sila, Francesca? Tanong ng isa sa kanila na kinilala kong isa sa mga kapatid ng Papa. Oh my God, hindi niyo ba siya nakilala? She's the only daughter of Uncle Nico, si Ring. Nandito siya, kasama ang asawa niya, para makita si Lola. Kaya kung hindi niyo mamasamain, pwedeng paraanin niyo kami? Mataring na wika ni Francesca sabay hila sa akin. Wait, nagpapahinga ang lola mo? Hindi siya pwedeng maistorbo? Not unless gusto siyang makita ng mama. Habol pa nito sa amin. I'm about to say something about his rudeness nang biglang hinawakan ni Alex ang kamay ko at madilim ang mga matang hinarap ang uncle kong walang modo. I'm sorry to disappoint you, but I believe na parte si Rin ng pamilyang to, and whether you like it or not, may karapatan siya makita ang lola niya. So better move kung ayaw mong... Siyempre pa, natigalgal ang di kataasang kong uncle. Sa kagustuhan kong sabihin kay Alex na kutusan ng tsuhin ko, minabuti kong pumagitna na sa kanila. After all, we came here to pay respect to my grandma, hindi para magdala ng gulo. Alex, tama na. Maghintay na lang tayo sa baba kung yun ang gusto nila. Kalmadong saway ko sa kanya. Sigurado ka? Ako manghihilain ko na si Alex paalis nang biglang nakarinig ako ng tinig mula sa living room. Rin, iha, ikaw ba yan? Anong malamyos na tinig. Sunod nun ang paglapit ng matandang babaeng nakatungkod. Bumalong ang luha ko pagkakita ko sa kanya. Si Lola. Lola, ako nga po to, si Rain. Kumawala ako sa hawak ni Alex at inisang hakbang ang pagitan namin ng Lola. Niyakap ko siya na mahigpit. Muli, napahagulgul ako sa magkahalong awa at pangungulila sa kanya. Rain, salamat at nagkita tayong muli. Akala ko mamamatay ako hindi ka man lang makikita. Gaya ko ay umiiyak na rin siya. Lola, huwag ka naman ganyan kanega. Ngayon lang tayo uli nagkita tapos ganyan pang intro mo. Sisinghot-singhot kong sabi. Natawa siya ng mahina at marahan na pinunas ang akin luha. Ay naku, stop muna yung iyakan at pwede ba papasukin na sana kami para matapos na ang drama dito? Nakakaumay na ang family feud dito, sa totoo lang. Maanghang na wika ni Francesca sabay irap sa tsuhin namin. Bahagya sinulyapan ni Lola ang tsuhin ko at seryosong kumampas rito. Umalis ka na, Federico. Kasama ko na ang pinaka-importante tao sa buhay ko. Hindi ko na kailangan ng presensya mo. Yun lang at giniya na ako ng lola papasok ng silid. Hindi na nakaporma pa ang tsuhin ko at walang paalam na umalis. Pagkatapos, narinig ko nagtawanan sina Francesca at Alex sa aking likuran. Ano ka ngayon? Chorus pa ng dalawang sutil. Oh my goodness, kung ganun magkakaroon na pala ako ng apo sa tuhod? Puno ng galak at naluluhang hinaplos ni Lola ang aking tiyan. Pagkalipas ng ilang minuto, naiiyakan at kumustahan sa aming muling pagkikita, ay nagawa ko na rin ipagtapat sa kanya ang pagbubuntis ko. At syempre pa, naipakilala ko na rin si Alex bilang asawa ko. To my relief, maayos naman ang pagtanggap niya kay Alex. Ever since, super mapili kasi ang lola pagdating sa mga lalaking nanliligaw sa aming mga apo niya. Istrikta pa sa mga magulang namin. Thankfully, kilala ni Lola ang mabuting reputasyon ng angkan ni Alex sa business world. Naging puntos yun para kahit paano paboran siya ng lola. Hindi naman talaga required kay lola na dapat mayaman na mapapangasawa ko. It's just that gusto lang niya masiguro na matino at kaya akong buhayin ng lalaking makakatuwang ko sa buhay. Nasa tingin ko naman ay naipasa naman ni Alex ng sobra pa sa inaasahan. Opo la, kaya dapat magpalakas pa kayo nang sa gayon makalaro niyo pa ang mga apo niyo.
Tugon ko. Harinawa. Kaya tagal ko na rin din nakahawak ng bata mula na lumaki kayo at nagkaisip. Hindi ko na naranasan na maging isang lola. Maramdaming wika ni Lola na agad naman tumagos naman sa aking damdamin. Lola naman. Hay naku Lola, huwag niyo na kaming konsensyahin. Kaya nga nandito na kami para pasayahin ka. Si Francesca sabay yakap kay Lola. Kung hindi ko pa sinabing may sakit ako, hindi niyo ako pupuntahan. But anyway, masaya na rin ako at nagkita pa tayo. Sa lahat ng mga apo ko, kayo lang talaga ang totoong mga apong nagmamahal sa akin. Kaya salamat. Salamat at hindi niyo ako nakalimutan. Now, I'm happy to say na mapayapa ako nang iwan ng mundong to. Lola, stop that! Sabat ni Francesca. Natawa lang si Lola. Nagbibiro lang ako. Hihintayin ko pa ang apo ko kay Rain na lumabas. Nakahinga ako ng maluwag. At talagang kay Rain lang? Hindi ba pwedeng pati sa akin? Bakit? Buntis ka rin ba? Gulat na nilingon namin si Francesca. Hindi, but who knows? Bakit? Si Rain lang ba ang pwede magkaanak? May matres din ako, no? She pouted. Napasa po ng dibdib si Lola. Halata nagulat ng husto sa pasabog na kalokohan ni Francesca. Iiling-iling na natawa naman si Alex. We spent another few minutes bago kami nagpasyang bumaba na at harapin ang mga bisita ng Lola sa pinaka-venue. Umakyat na kasi ang isa sa mga tiyahin namin para sunduin si Lola. Naghihintay na daw kasi ang ilang mga bisita at kailangan na ang presensya niya. Which is sinang-ayunan naman namin ni Francesca. Dahil medyo mahina pa maglakad, minabuti ni Alex na mag-request ng wheelchair para kay Lola. Pagbaba ay agad na sinalubong kami ng host at giniya na si Lola sa pinaka-center ng venue, kung saan naroon ang mga anak niya, ready to present her the birthday cake na nakatakda niyang hipan sa harapan ng karamihan. Siyempre pa, dahil hindi naman talaga kapamilya ang tingin nila sa akin, naiwan lang kami ni Alex sa isang sulok. Umalis naman sandali si Francesca para kumuha ng live video na isasend naman niya sa kanyang ina. Pasalamat na lang ako dahil nasa tabi ko si Alex. He saved me from being alone. Kung wala siya, baka nagmukhang tanga na talaga ako sa lugar na to. Are you okay? Bulong ng aking asawa habang nakapulupot ang braso sa aking bewang. Yes, I'm okay. Thanks for not living by my side. Humilig ako sa kanyang dibdib. Alam mo naman, hinding-hindi kita iiwan. Asawa mo ko. I'm supposed to be at your side. All the time. Hinalikan niya ako sa noo. Enough para mawala ang bigat sa aking dibdib. Eksaktong natapos ang main event nang makaramdam ako ng pagkaihi. Dahil malapit ang comfort room sa pwesto namin ni Alex, hindi na ako nagpahatid sa kanya at nagpa siya lumakad na lang na mag-isa. Paglabas ko ng CR, I noticed that isa-isa na rin nag-aalisan ang mga bisita mula sa main venue. Mukhang tapos na ang meet and greet ng mga plastikong kamag-anak. Kung ganon, dapat na rin siguro kaming umuwi ni Alex. Pahakbang na ako para balikan si Alex nang makasalubong ko ang isa sa pinaka-plastic na nilalang sa buhay ko. Ang stepsister ko, si Angela. Mukhang hindi niya inaasahan ang pagsasalubong namin at panandali ang nagulantang. Ngunit agad din nagbawi ng gulat na mag-cross ang aming mga tingin. Wala akong panahon na makipagplastikan kung kaya't minabuti kong lagpasan siya. So, you're pregnant? Nilingon ko siya. Taas noon na tinapatan ko siya ng mapanurin tingin. Yes, I am, and happily married as well. I smirked. Oh, really? Good to hear. At least pala, sa kabila ng pag-iwan sa'yo ng fiancé ko, nakahanap ka pa rin pala ng tao magseseryoso sa'yo. What do you mean about that? Wala lang. Akala ko kasi hanggang ngayon umaasa ka pa rin makukuha si Lander sa akin. Kaya heto ka, nandito ngayon. At bigla na lang nagpapakita. Kahit hindi ka naman imbitado. Natawa ako ng pagak. I'm sorry, mukhang hindi mo alam ang sinasabi mo. Between the two of us, ako lang ang lihitimong kadugo ng pamilyang to. Kaya kung sino man ang sampid sa atin, walang iba kundi ang pamilya mo. Ba't walang hiya ka? Bawin mo ang sinabi mo. Akma susugurin niya ako nang biglang may humila sa kanya pa atras. Angela, stop that. Tinuon ko ang tingin sa nagwika. Napakuyom ako ng kamao. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Obviously, I know the reason why. Siya si Lander, ang ex ko. Actually, hindi lang pala siya ang dumating. Pati ang stepmother ko na nakasunod. Umigting ang pangako sa galit at talagang kinuyog pa ako ng mga ito. Ano nangyayari dito? Hanggang dito ba naman, Rain? Hindi mo pa rin kami tatantanan ng kalokohan mo? Mataray na sambit ng aking madrasta sabay pamaywang sa akin.
Pero hindi ako nagpasindak. Tinaasan ko lang siya ng isang kilay. Kung noon ay nagagawa nila akong takutin, pues hindi na ngayon. Kalokohan? Bakit hindi mo tanungin ang anak mo? Total siya naman na nagsimula ng kalokohang to. Nananahimik ako, but for some reason, eto kating-kati na sa lingin ako. Feels like hanggang ngayon insecure pa rin sa akin. At bakit naman ako may insecure sa'yo? If I know, baka kung sino lang nakabuntis sa'yo. Sa uri ng buhay mo ngayon, just like you and your mother. Malamang isang hamak na empleyado lang ang napangsawa mo. That was the last straw. Dinamay na niya ang nanay ko at hindi ko na ito mapapalagpas pa. Umakyat na ang dugo sa ulo ko. Ngunit bago patuloy ang magdilim ang paningin ko at makagawa ng karumal-dumal sa stepsister ko, a pair of hand suddenly wrapped around my waist and pulled me back. Alex? Nahigit ko ang paghinga nang yakapin ako ni Alex mula sa aking likuran. What's happening here? Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga habang nakikipagtitigan kay Lander. I don't know pero tila ako kinabahan sa gawin ng pagkatitig niya. Matalim at madilim. I sense trouble. Bigla tuloy ako na-tense. Sinaktan ka ba nila? May bahid na pag-aalalang tanong niya sa akin. Hindi naman. I'm okay. Alis na tayo, Alex. Umuwi na tayo. Hinila ko na siya. Matiim niya akong tinitigan. Tila tinitiyak ang katotohanan sa sinabi ko. Okay, let's go. Nakahinga ako ng maluwag. But wait, I need to tell something to him. Sa gulat ko, binalik ni Alex ang tingin sa direksyon ni Lander. Lander Monterreal, right? Kaswal na bati niya kay Lander. Kita ko ang biglang pamumutla ng mukha ni Lander, bagay na labis ko naman pinagtaka. Yes. Kandautal na tugon ni Lander. Alam ko, kilala mo rin ako. Napalunok si Lander. Yes, I. Good. Total, nagkita na tayo. I would like to take this opportunity to tell na hindi ko na itutuloy ang investment ko sa kumpanya nyo. I'm sorry, pero parang narinig ko nalulugi na ang kumpanya nyo. Therefore, I need to decline the offer. What? Lander, anong ibig niya sabihin? Sino siya? Si Angela. Mr. Madrigal, hindi mo pwedeng gawin to. Nag-usap na tayo. Paus na wika ni Lander. For a second, sinubukan kong i-digest ang mga binanggit ni Lander. Not long enough para ma-realize ko ang lahat. Napatutup ako ng bibig. Yes, nag-usap tayo. But I never closed any deal. In fact, I told you na pag-aaralan ko pa ang offer mo. Unfortunately, I found a lot of flaws sa kumpanya nyo. I'm sorry, but I can entrust my money to a company that is not competent enough. Hope you understand. Let's go, my wife. Your grandma is looking for you. Hindi ako makapagsalita, tanging-tango lang ang tinugon ko. Then in between, nagawa kong sulyapan ang mga taong kinamumuhian ko sa aking likuran. Wala na nga ang yabang sa kanilang mga muka. Bagkus tila sila nahulasan ng kulay, habang kapwa mga nakanganga sa kalituhan. Somehow, it felt so good seeing them like this, miserable and hopeless. Tamang ganti lang sa lahat ng pasakit na ginawa nila sa akin. Don't look back. Utusan mo pa akong bawian ang desisyon ko. Tiningala ko si Alex. Nakangisi siya. It's so contagious. Pati ako napangisi na rin ng gaya niya. Awa? Hindi no? But in fairness, ang dami mong pasabog. Gulot ako doon ah. Kinurot ko siya sa tagiliran.